galit ako sa nangyari kay Kim. Grabe walang patawad ito sila Cam. Pinakain, binihisan, ngayon ito yung ginawa sa kanya. Inubos ang lahat na pinagpagura ni Kim. Bastos! Kaya Ders, di ako nagbigay ng komento dahil naawa ako kay Kim. Sakit sa aking kalooban kahit di ko kano-ano si Kim pero dahil sa mahal ko ang Kim Pao, kaya ako natamaan din sa ginawa nila Cam. Sana di bibitaw si Paulo sa pag-alalay niya kay Kim. Pau, salamat sa iyo. Sakripisyo mo para kay Kim. May Panginoon tutulong sa inyo. God bless you both. Huwag kayong mag-alala, ng Norma Call. Andyan lang naman po lagi si Paulo Avellino, nakaalalay at nakasuporta kay Chinita Princess at handa pong palakasin si Kim Chu, lalo na sa mga ganito po na sitwasyon. Alam naman natin kung gaano po ka-love at ka-concern ni Paulo Avellino kay Chinita Princess. Kaya wag na po kayong mag-alala, magiging okay din po ang lahat. Tungkol naman po kay Laka, mga kakimpaw, tama po kayo, ginang Norma Call. Wala pong patawad. Pinihisan, tinulungan, pinakain, at individually inayos ang kanilang mga buhay, pero ganito pa rin po ang ginawa kay Chinita Princess. Nakakalungkot, nakakaiyak, sobrang sakit. And syempre, lalo na kay Chinita Princess, sobrang sakit nito. Kasi mismong kadugo mo pa, kapatid mo pa, kapamilya mo pa, yung gumawa sa'yo nito. Diba? Kaya hindi po talaga katanggap-tanggap, mga kakimpaw, itong nangyari kay Chinita Princess. Alam kong buong buhay po na pinagpagura ni Kim Chu, yung pera, yung milyones na nawala po sa kanya. Tapos isang iglap lang, eto at naglaho po na parang bula. 'Di ba? Sinong hindi manghihinayang noon? Kahit di natin kano-ano si Chinita Princess, ramdam natin yung sakit, yung kalungkutan na pinagdadaanan niya po ngayon. Kaya nga ang panawagan niya, bigyan siya ng pagmamahal, pangunawa, at suporta. Kaya maraming salamat kay Paula Avellino na lagi pong nakaantabay at nakasuporta kay Chinita Princess. Huwag kang bibitaw hanggang sa dulo dahil alam kong ikaw ang kailangan ni Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, ginang Norma Call. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Martes. At unahin natin pag-usapan itong trending in the Philippines. Walang iba kundi po ang hashtag Kim Pao na merong 9,323 na posts. Sobrang trending ni Kim and Paolo Avellino dito po sa X dahil talaga naman pong ang dami pong nagmamahal sa kanila, ang daming nako-curious, ang daming concern sa nangyayari po kay Kim and Paolo, lalo na ngayon na pinagdadaanan po si Chinita Princess. At maraming salamat dito kay Twinkle at sa kapatid niya po na si JP na talaga namang umuwi pa dito sa ating bansa para lamang po suportahan si Kim Chu. Samantalang si Twinkle naman po ata ang nagmamanage, mga kakimpaw, ng House of Little Bunny na negosyo or shop ni Chinita Princess dito po sa Cebu. Sabi nga po dito sa nabasa natin, hindi kita bibiguin Kim kahit pagod na sa trabaho, talagang pinagbubutihan ni Twinkle na i-manage ang business nila. Alam niya na hindi madali ang pinagdadaanan ng kapatid. Naku, maraming salamat Twinkle dahil isa ka sa nandyan sa tabi ni Kim Chu sa panahong kailangan niya po ng karamay. Ikaw na muna ang bahala sa kanyang business dyan sa Cebu dahil si Chinita Princess, alam naman natin ang kanyang trabaho, palagi po siyang nasa television, taping, tapos shooting sa mga endorsement niya, no? Kaya ikaw na lang muna ang mag-manage nito. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa pagpe-prepare sa paghahanda ni Kim and Paolo Avellino para naman ito sa Christmas Special 2025. Nabalitaan kasi natin mga kakimpaw na ngayon po ang taping for ABS-CBN Christmas Special and ABS-CBN Studio 5 and 10. So excited daw for our dearest Kim Pao couple. So marami nga pong nagsasabi na sana daw makita daw nila si Kim na mas masaya and iwanan muna ang problema at syempre ang kalungkutan. So po yung mga ilan sa komento po nila mga kakimpaw.
Sana nga mga kakimpaw, no, hindi natin mabanaag or mabaka sa kanyang mga mata yung kalungkutan ng kanyang dinadala ngayon. Sabi nga po ni Karen Chua, hope will see a happier Kim Chu, not because that's what she wants to project, but because her heart feels lighter today. Bilang mga kakimpaw, no, ang aga po ni Chinita Princess dito po sa studio para po sa taping ng ABS-CBN Christmas Special, no? At sana makita din natin si Kim and Paula Avellino na kapwa masaya at magkasama. Kahit na hindi po maganda ang pasok ng Christmas sa buhay ni Chinita Princess, sana makita natin yung napakasayang Kim Chu. Kahit na sa likod noon sobrang sakit, sobrang hirap, and sobrang saklap ng nangyari sa kanya. So alam naman natin na pwedeng maibalik pa yung mga milyon na wala po kay Chinita Princess. Pero syempre yung tiwala po mga kakimpaw, yun ang hinding-hindi na maibabalik kahit kailan. Samantalang sa mga nagtatanong naman po nung tungkol sa inireveal ni OG Diaz sa kanyang vlog nung nakaraan na kung saan kumonsulta nga po siya sa kanyang abogado or sa isang lawyer tungkol nga dito sa kaso po na isinampa ni Chinita Princess, pakibasa na lamang po ng Article 332 Revised Penal Code na kung saan mababasa niyo po doon na hindi pwedeng sampahan ng kaso lalo na kung may end or ang naturang account plus nagsasama po sa isang tirahan ang magkapatid na Kim and syempre Lakam. Kailangan muna niyang mapatunayan na talaga naman pong ginawa ni Kim Chu yung kanyang makakaya para po makipag-ugnayan kay Lakam pero hindi na ayos. Yun yung dapat patunayan po ni Kim Chu. Pwede doon na makagawa po ng way yung abogado ni Chinita Princess para maipanalo po yung kaso. Yun na lang po ata yung pag-asa ni Chinita Princess mga kakimpaw at sana po magtagumpay siya sa labang ito mga kakimpaw kasi kailangan niya po to mga kakimpaw handa niya po talagang ipakulong yung kanyang kapatid para syempre magtanda, matuto at magkaroon ng realization sa buhay. Ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal at pag-aalala ng mga fans kay Kim Chu. Hindi na bago na marami siyang napapasayang tao, pero sa pagkakataong ito, ang mga fans naman ang nagnanais na siya ang maging masaya at payapa. Ibig sabihin, hindi lang nila siya sinusubaybayan bilang artista, nakikikita nila siya bilang tao na may sariling laban, sariling emosyon at sariling pangangailangan. Sa gitnang lahat ng pinagdaanan niya nitong mga nakakaraang buwan, mga intriga, personal na pagsubok, issue sa pamilya at mga emosyonal na pinagdadaanan, isang napakalaking bagay ang malaman na may libu-libong taong sumusuporta sa kanya, nagdarasal para sa kanya at gusto lamang makita na nakangiti siyang muli. Ipinapakita nito na si Kim ay hindi lamang public figure, kundi inspirasyon at maraming tao ang genuinely concerned sa kanyang well-being. Nakakaantig pakinggan na ang fans ay nagiging extension ng lakas ni Kim. Sa panahon na maraming tao ang mabilis manghusga o maglabas ng opinyon, kakaiba at nakakataba ng puso na may mga supporters na hindi lang nanonood, kundi nakiki-empathize. Ipinapakita nito na si Kim ay nakabuo ng komunidad na hindi lamang nag-aabang ng projects niya, kundi tunay na nagmamahal at nagmamalasakit. Sa ganitong sitwasyon, minsan sapat na ang malaman mong may taong naniniwala sa iyo para magkaroon ka ng lakas bumangon kung may dagdag ko. Mahalaga na mabigyan si Kim ng panahon para makapagpahinga, makapag-heal at mapili ang mga bagay o taong magbibigay sa kanya ng totoong saya. Ang pagiging masaya ay hindi laging nakikita sa palabas, sa posts o sa public appearances. Kadalasan nagsisimula ito sa tahimik na parte ng buhay, kasama ang mga taong tunay niyang pinagkakatiwalaan. Maari ring magsilbing paalala ang suporta ng fans na hindi nila kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. May mga tao siyang napasaya at patuloy na nagiging saya kaugnay niya. At kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan niya, may komunidad na handang umalalay. Sa huli, ang hangad ng fans para kay Kim ay isang uri ng pagmamahal na dapat niyang panghawakan bilang inspirasyon at lakas. At sana, sa tamang panahon, makita rin niya muli ang liwanag sa gitna ng lahat. Ang balitang ito ay sumasalamin sa isang napakagandang relasyon sa pagitan ng isang artista at ng kanyang mga tagahangang tunay na nagmamahal sa kanya. Karaniwan, ang mga celebrity ay binibigyan ng pressure na maging perpekto
laging masaya, laging magaan ang buhay. Pero sa kaso ni Kim Chiu, ibang-iba ang ipinapakitiyan ng publiko. Hindi nila inaasahan ang pagiging perpekto niya. Ang gusto nila ay ang kapakanan niya. Makikita dito kung gaano katimbang ang naging impluwensya ni Kim sa kanyang fans. Sa paglipas ng panahon, nakikita nila hindi lang ang saya na dala niya sa mga palabas, pelikula o concerts, kundi pati ang bigat na kaya niyang dalhin ng hindi sinusukuan. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan niya, personal man, pamilya, career o public pressure, naging malinaw na mas naging matatag siya. At dahil dito, hindi na lang sila fans, kundi parang pamilya na rin na nag-aalala para sa kanya. Isang malaking bagay ang makita ng fans na siya mismo ay makakaranas ng totoong kapayapaan at kaligayahan. Sa likod ng bawat ngiti niya sa TV ay may mga hindi nakitang hirap, may mga emosyon na hindi niya laging nailalabas. Kaya ang hiling ng fans na maging masaya siya ay hindi lamang simpleng suporta. Isa itong diwa ng pagmamahal na tumutulay mula sa screen papunta sa totoong buhay. Sa panahon ngayon kung saan kaliwat kanan ng intriga at negativity sa showbiz, napakahalagang malaman na may mga tao pa ring inuuna ang emotional well-being ng kanilang iniidolo. Ang happiness ni Kim ay parang naging collective wish ng marami. Isang patunay na ang kabutihan at pagiging totoo niyang tao ay may malalim na epekto sa mga nanonood at sumusubaybay sa kanya. Hindi rin natin may kakailan na si Kim ay naging simbolo ng resiliency at positivity. Ngunit kahit ganoon, tao rin siya, napapagod, nasasaktan, nalilito. Kaya nararapat lang na bigyan siya ng espasyo para huminga, mag-isip at hanapin kung ano ang tunay na magpapasaya sa kanya. At nakakataba ng puso na ang fans mismo ang nagsasabi, Kim, hindi ka namin minamadali. Gusto lang naming maging masaya ka. Isa itong pagpapakita na hindi nila siya mahal dahil artista siya. Mahal nila siya dahil sa kabutihan ng puso niya, sa pagiging totoo niya, at sa lakas ng loob niyang harapin ang buhay nang hindi nawawala ang ngiti. Ano pa ang maidadagdag ko? Sa ganitong balita, magandang tingnan na ang suporta ng fans ay maaring magsilbing malaking tulong sa mental at emotional healing ni Kim. Ang simpleng pagnanais nila na makita siyang masaya ay maaring magbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy, lumaban, at yakapin ang mga bagong pagsisimula. Maari din itong maging reminder sa kanya na hindi kailanman mawawala ang mga taong naniniwala sa kabutihan niya. Hindi man siya magsalita o magpaliwanag palagi, may mga taong nauunawaan ang kanyang pinagdadaanan. Worthy siya hindi lamang ng respeto, kundi ng genuine happiness. Kahit ilang ulit siyang masaktan, may mga taong laging tatayo sa tabi niya. At higit sa lahat, ang tunay na saya ay hindi nasusukat sa dami ng projects, endorsements o karangalan. Ang tunay na saya ay nanggagaling sa pagiging surrounded ng pagmamahal, suporta at kapayapaan. Ang balitang ito ay nagpapakita ng isang napakagandang bagay. Ang tunay na koneksyon sa pagitan ni Kim Chiu at ng kanyang mga fans. Hindi na lang sila basta taga-subaybay. Sila ay naging komunidad na nagmamalasakit sa kanya bilang isang tao, hindi lang bilang artista. Sa kabila ng mga pinagdaraanan ni Kim nitong nakaraang panahon, mga personal na issue, emosyonal na bigat at mga kontrobersyang humila sa kanya pababa, ang fans niya ay nananatiling nakaalalay, hindi nang huhusga, kundi nagbibigay ng lakas. Ibig sabihin, nakikita nila ang likod ng kamera, ang pagod, takot, lungkot at pagsubok na hindi laging naipapakita ng isang public figure. Ang kagustuhan ng fans na makita siyang masaya ay isang napakalaking bagay. Ibig sabihin, nakita nila ang bigat na pasan niya. Naiintindihan nila na tao rin siyang nasasaktan. Gusto nilang malaman niyang hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, mas importante sa kanila ang emotional well-being niya kaysa sa kahit anong intriga o proyekto. Ang ganitong klaseng suporta ay bihira. Hindi lahat ng artista ay nagkakaroon ng ganitong klaseng pagtatanggol at pag-aalaga mula sa sambayanan. Ito ay patunay na ang kabutihan at pagiging totoo ni Kim ay may malalim na epekto sa mga tao. Sa huli, ang balita ay nagsisilbing paalala na sa mundo ng showbiz na puno ng ingay at kritisismo, may mga fans pa ring inuuna ang puso at kalagayan ng kanilang iniidolo. At yon ang nagpapakita kung gaano kalawak ang pagmamahal na nakukuha ni Kim Chiu dahil sa kabaitan at tibay niya. Ang isang mahalagang aspeto na dapat bigyang pansin ay kung paano nagsisilbing salamin si Kim Chiu na maraming tao na dumadaan din sa personal na pagsubok ngunit pinipiling magpatuloy. Dahil dito, mas nagiging meaningful ang pagnanais ng fans na maging masaya siya. Parang sinasabi rin nila na sana tulad niya, magkaroon din sila ng lakas na hanapin ang kapayapaan sa sarili nilang buhay.
Isa pang may daragdag ay ang importansya ng mental at emotional space para kay Kim. Sa dami ng issue at pressure sa kanya nitong mga buwan, marahil ang pinakakailangan niya ngayon ay hindi spotlight, hindi trabaho, kundi oras para huminga at hanapin ang ginhawang personal, oras para ma-reconnect sa sarili, sa pamilya, at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mabuting tingnan din na ang fans, sa halip na humingi ng bagong project, bagong palabas, o mas maraming appearances, ang priority ay kaligayahan niya. Ito ay nagpapakita na higit pa sa pagiging artista, nakikita siya ng publiko bilang taong may damdamin at karapatang maging masaya. Isa pa, ang ganitong klase ng suporta ay maaring magbigay kay Kim ng lakas upang mas maging bukas sa pag-heal, piliin ang mga taong magpapagaan sa buhay niya, at mas maging tapat sa sarili niyang pangangailangan. Sa isang industriya na puno ng presyon, ang balitang ito ay isang napakagandang paalala na may mga taong tumayo sa tabi niya, kahit sa mga panahong hindi siya perpekto o masigla. Sa huli, ang pagnanais ng fans na makita siyang masaya ay hindi lang simpleng suporta. Isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe na ang kaligayahan niya ay mahalaga, hindi dahil artista siya, kundi dahil tao siyang deserve ang pagmamahal, kapayapaan at tunay na saya.